channeling your energy. Your soul calls here. Cancer, Sun, Moon at Rising. Kamusta po kayo? Welcome back sa ating channel. And today, Cancer, ito ang iyong weekly reading. At bago tayo pumunta sa ibang area ng reading, gusto kong mag-focus muna sa money at health. May energy dito na parang kailangan mong ayusin muna ang balance mo. Hindi dahil wala kang ginagawa kundi dahil may mga bagay na matagal mong pinag-iisipan bago mo tuluyang galawin. Sa finances, may nakikita akong pera na parang delayed, naka-hold o hindi pa gumagalaw sa timing na gusto mo. May isang situation na umaasa ka sa stability, income, payment, business, work o isang taong may financial responsibility pero hindi consistent ang flow. At ang interesting dito, Cancer, hindi ito energy ng kawalan ng opportunity. Mas parang kailangan mong maging mas mapili kung saan mo ilalagay ang effort, oras at pera mo. May tendency din na this week, may isang bagay kang gustong bilhin, bayaran, i-invest o pagkagastosan dahil gusto mong gumaan ang pakiramdam mo. Pero bago ka maglabas ng malaking amount, Cancer, huminga ka muna. Tanungin mo ang sarili mo, kailangan ko ba talaga to ngayon o gusto ko lang magkaroon ng temporary relief? May possibility din na may financial matter na kailangan mong i-review, budget, payment, agreement, salary, business transaction o kahit isang arrangement na dati mong pinagkakatiwalaan. So this week, mas pabor sa'yo ang maingat na desisyon kaysa mabilis na desisyon. At may isang magandang energy dito. Habang nagiging mas practical ka, mas nakikita mo kung saan talaga dapat napupunta ang resources mo. Hindi kailangang sabay-sabay. One step at a time, Cancer. At sa health naman, Cancer, ang strongest message na nakukuha ko ay tungkol sa stress at recovery ng katawan. Particularly, pay attention to your sleep, digestion or chan, hydration at overall energy level. Kung napapansin mong madaling mapagod, hindi restorative ang tulog, parang mabigat ang katawan, pagising, ganon, o nagbabago ang appetite at digestion mo kapag stress ka, huwag mo tong basta i-ignore. May connection din dito sa tension sa ulo, leeg, balikat, upper back, lalo na kung matagal kang nakaupo, nakaharap sa phone, nagtatrabaho o maraming iniisip. Hindi ibig sabihin na may specific illness ito Hindi rin ito diagnosis, ang reading ay spiritual guidance lamang. Kung may persistent, lumalalang, or concerning symptoms ka, mas mabuting magpa-check sa qualified medical professional. Ang katawan mo this week parang nagsasabi, pahinga rin. Hindi lahat kailangang ikaw ang magdala. Kaya Cancer, wag mong hintayin na totally maubos ka bago ka mag-reset. This week, simple things matter. Enough water, proper meals, better sleep, gentle movement at pagbawas ng unnecessary stress. At sa money at health, pareho ang message, huwag mong piliting gumalaw ang bagay na kailangan mo nang mag-stabilize. May mga bagay na mas magiging malinaw kapag hindi ka na nagpapanik. Kaya Cancer, this week, ang goal mo ay hindi maging perfect. Ang goal mo ay maging steady. Cancer, punta naman tayo sa love at career. At dito, mas ramdam ko yung energy ng isang taong maraming iniisip pero hindi lahat sinasabi. May emotional maturity na hinihingi sa'yo this week. Hindi ito tungkol sa pagiging cold, mas tungkol ito sa pagkilala kung ano ang tunay mong nararamdaman bago ka gumawa ng desisyon. Kung may karelasyon ka, may possibility na may conversation na matagal nang nasa isip mo pero hindi mo pa alam kung paano sisimulan.
Parang may isang bagay na gusto mong sabihin pero ayaw mong mauwi sa argument. Kaya minsan, no, pinipili mong manahimik. At Cancer, may difference ang peace sa pag-iwas, ha? Kung may misunderstanding, mas magandang sabihin mo ng diretsyo pero mahinahon. Huwag mong hintayin na maipon ang disappointment hanggang sa isang maliit na bagay ang maging malaking issue. May energy rin dito ng healing after emotional disappointment. Kung may nangyari dati sa'yo na masakit, possible na this week mas maramdaman mong hindi na kasing bigat gaya nun. Hindi ibig sabihin kailangan mong kalimutan ang nangyari. It simply means hindi na kailangan araw-araw mong dalhin. At kung single ka, Cancer, may energy ng isang taong curious tungkol sa'yo. Pwedeng may nag-o-observe, sumusubaybay, or quietly checking your presence online or through mutual connection. Pero ang personality ng energy na to ay maingat, ha. Hindi agad naglalabas ng feelings. Kaya kung naghihintay ka ng obvious romantic gesture, baka hindi agad ganun ka-direct. Ang advice, observe consistency, not just attention. Sa career naman, Cancer, may strong message tungkol sa pagiging strategic at professional. This week, hindi kailangan maging pinakamaingay para mapansin. Mas importante ang quality ng trabaho mo, communication mo, at kung paano mo hinahandle ang pressure. May possibility na makaharap ka ng isang taong very direct, logical, or authoritative. Boss, client, supervisor, colleague, or someone involved in a decision. Huwag kang matakot kung serious ang approach niya, ha. Ang kailangan mo lang ay maging clear. Kung may negotiation, application, interview, contract, business arrangement, or important conversation, double check the details before agreeing. Huwag puro verbal promise. Kung may terms, schedule, payment, responsibilities, or expectation na mas maganda kung malinaw sa'yo bago ka mag-commit, ha? At Cancer, may isang bagay akong gustong ipaalala. Hindi porket kaya mong gawin ang lahat, kailangang ikaw ang gumawa ng lahat. May tendency kang mag-carry ng responsibility kahit hindi naman lahat sa'yo. This week, choose your battles. Sa love, choose honest communication. Sa career, choose professionalism. At sa parehong area, huwag kang magdesisyon dahil lang sa emotional pressure. Mas maganda ang desisyon kapag tahimik ang isip mo at malinaw ang boundaries mo. Cancer, OFW, senior citizens at single moms, ang energy dito feels very practical. Responsibilities, family concerns, money matters, at mga bagay na kailangan mong asikasuhin kahit minsan gusto ring magpahinga. At para sa mga Cancer OFW, may indication ng pagiging extra careful sa work at finances this week. Kung may work-related, communication, schedule, document, payment, remittance, accommodation, or arrangement na kailangan mong i-confirm, huwag kang mahiyang magtanong ulit, ha? At may possibility na may information na kailangan mong i-double check dahil maaring hindi kumpleto ang unang pagkakaintindi mo. At emotionally, may homesickness energy din dito. Kahit busy ka, may moment this week na biglang mapapaisip ka sa bahay, pamilya, o isang taong importante sa'yo. Pero gusto kong sabihin sa'yo, hindi nasasayang ang effort mo. Kung ginagawa mong pagtitiis at pagtatrabaho ngayon ay may purpose, pero wag mo rin kalimutang protektahan ang sarili mong energy. Kung may financial goal ka, mas maganda magkaroon ng clear priority. Ano ang kailangan bayaran, ano ang kailangang itabi, ano ang pwedeng ipagpaliban. At kapag malinaw ang priorities, ha, mas mababawasan ang pressure. Para naman sa senior citizens or sa Cancer na may senior citizen na pamilya,
mas lumalabas ang theme ng rest, routine, at practical care. Pay attention sa regular meals, hydration, medication kung may prescribed medications, appointments at sapat na pahinga. Kung may nararamdaman na kakaiba o paulit-ulit, mas mabuting ipaalam sa family member at magpa-check sa healthcare professional kaysa hulaan lamang kung ano yun. Okay, Cancer? So emotionally may message din tungkol sa hindi pagkimkim ng worries. Minsan may senior na ayaw magsabi ng problema dahil ayaw niyang makaabala. Pero family members, ask them gently. Minsan, hindi malaking bagay ang kailangan nila. Minsan, kailangan nilang maramdaman na may nakikinig. At para sa mga Cancer single moms, ito ang isa sa pinakamalakas na energy dito. Pagod ka pero hindi sumusuko. May tendency na ikaw ang nagiging planner, provider, decision maker at emotional support ng buong household. At minsan kapag may problema, automatic yung thought mo is ako naman, no? At Cancer, hindi ibig sabihin na strong ka, bawal ka nang mapagod. This week may kailangan kang i-reorganize na responsibilities mo. Hindi lahat urgent, hindi lahat kailangang matapos ngayong araw, at hindi lahat ng problema ng ibang tao kailangan mong solusyonan personally. Kung may financial concern involving the family, sit down and make the numbers clear. Wag puro worry sa isip, ha? Kung may concern naman tungkol sa anak, mas magiging effective ang calm conversation kaysa sermon or emotional reaction. May energy rin ang pagbabalik ng emotional balance. Yung bagay na matagal mong iniisip bilang isang ina, kung sapat ba ang ginagawa mo, kung tama ba ang desisyon mo, kung magiging okay ba ang family. This week, pause ka muna, Cancer, ha? Hindi mo kailangang maging perfect mother. Kailangan lang present ka, consistent ka, at ginagawa mo ang kaya mo. At OFW ka man, senior citizen, caregiver, or single mom, pareho ang message. Ayusin muna ang foundation bago piliting ayusin ang buong mundo mo. Money, responsibilities, health, family, one thing at a time, mga Cancer. At kung may decision kang kailangan gawin this week, wag mong gawin dahil sa panic. Gawin mo dahil malinaw na sa iyo kung ano ang tama para sa sitwasyon mo. Cancer, Sun, Moon at Rising, bago natin tapusin ang reading na to, gusto kong iwan sa iyo ang isang message na very important. May energy sa reading mo na nagsasabing hindi lahat ng bagay kailangang pilitin para lang masabi mong may progress. Minsan ang progress ay yung natuto kang maghintay nang hindi nawawala ang faith mo. May situation ngayon na maaring hindi pa gumagalaw sa bilis na gusto mo, pero habang naghihintay, may inaayos sa loob mo. Yung priorities mo, boundaries mo, at kung ano talaga ang gusto mong bigyan ng energy. At Cancer, ha, please remember this. Huwag mong gawing sukatan ng worth mo ang bilis ng success ng ibang tao. Hindi pare-pareho ang timeline. May taong mabilis ang career, may taong mabilis ang love life, may taong mabilis ang financial growth, at may taong kailangang dumaan muna sa period ng adjustment bago makita ang resulta. Hindi ibig sabihin na nahuhuli ka, ha? May sarili kang pacing. Kaya this week, choose peace over unnecessary arguments. Choose clarity over assumptions. Choose discipline over impulse. At higit sa lahat, kapag may bagay na hindi mo kontrolado, huwag mong ubusin ang buong energy mo kakaisip kung paano mo to mapipilit. May mga bagay na mas nagiging malinaw kapag binigyan mo ng space
Ha, Cancer, kung may isang bagay kang gustong dalhin pagkatapos ng reading na to, ito yun. Hindi mo kailangang ayusin ang buong buhay mo sa isang linggo. One decision, one responsibility, one day at a time. At kung pagod ka, magpahinga ka naman. Hindi ibig sabihin na tumigil ka na, ha? Ibig sabihin, marunong kang alagaan ang sarili mo habang nagpapatuloy. Thank you, Cancer. Maraming salamat sa pagtitiwala at pakikinig sa reading na to. Kung may part ng reading na tumama sa current situation mo, kunin mo yung message na makakatulong sa'yo at gamitin mong ito bilang reflection, ha? Pero always remember, you still have free will. Ang reading ay guidance, hindi kapalit ng sarili mong judgment, lalo na sa importanteng desisyon tungkol sa health, finances, career at relationship. Kung nakatulong sa'yo ang reading, you may leave a comment kung ano ang pinaka naramdaman mong message para sa'yo this week. And if you're new here, you can subscribe para hindi mo ma-miss ang mga bagong readings. Cancer, maraming salamat sa energy mo. Ingat ka, alagaan mo ang sarili mo at sana maging mas gentle ka sa sarili mo this week. Until our next reading, this is Astro Luna Quest. Hanggang sa muli.